Nag-harvest na ulit kami ng amin mga pananim. Nag-harvest kami ng talong, kamatis at saka ho ng mga sili. Dahil magaganda yung kamatis, ayan na, pag-isipan ko magluto ng kamatis na meron hong alamang na magaspang. Panigurado, taob na naman ang kaldero ni Re. Hi mga katrops, magandang buhay! Tara, samahan niyo ako ulit sa akin buhay probinsya. Ngayon araw, ay amin na hong palilipasin ring amin talong mga katrops. Gawa na hong may mga shoot borer na nagsalanta diyan. Gagawin namin ay sasairin namin yung mga bunga. Aantayin na lang ho namin ulit ng panibagong bunga. Ang gagawin namin diyan mga katrops ay amin ho siyang patutubigan na abonohan. Saka si Itay naman ho ay magi-spray ngayon para mawala na yung mga sumasalakay sa atin talong mga katrops. Sili, kamatis ang amin na din pipitasin. Yun na lang yung ating ibebenta mamaya para meron tayong pantanghalian at hapunan para mamaya at ngayong araw. Nung nasa kalahatian na sila inay at ate, ayan si kuya ay dumating. Mag-harvest din kasi yan, magsasait din ng mga bunga. Medyo nasaid namin yung nakaraan niyan, yung mga natira lang yung amin hong tatanggalin ngayon. Kaya mabilis lang ho yung pag-harvest namin diyan. Tapos yung makukuha natin dyan mamaya ay atin ho yung uulamin. Ayan pa nga yung napitas ng aking ate. Ayan yung bell pepper, may napitas pa nga siyang pitaka. Sabi ko akin yun, hindi daw kanya daw. Pagtulong-tulong ay sadya naman talaga mabilis kayo matatapos. Hindi ka masusobrahan sa pagod. Kaya pagtutulungan na namin yung talong saka yung silit kamatis. Dahil yung ating siling leview ay padami na ng padami ang napupula. Yan ang gagawin natin diyan mga katroops. Ay chili garlic oil. Kung ilang kilo ho yung mapipitas natin ngayon. Ayun yung gagawin nating chili garlic oil. Nung presyo ho nung nagbebenta ako ng chili garlic oil doon sa langis ay 100. Ngayon 250 na sa pagkakamahal na ng langis ngayon. Dumating nga si kuya na may dalang kalabasa. Bali yung kalabasang iyan ay kanya hong tanim. Mura pa yung presyo ng kalabasa ngayon mga katrops. Sa inyong lugar mga katrops, magkano ho ang kilo ng kalabasa? Ay yung ang comment diyan. Ilagay mo na din kung taga saan ka para alam ko kung saan ho yung presyong iyon. Sabi ko nga kay kuya ay kung pipitasin o harvestin na namin ngayon o kaya mamaya ay hindi pa daw. Gawa na hindi pa siya pwede mag-harvest at kabubunot pa lang ng kanyang karamihang ngipin. Bawal pa kasi magbuhat. Kaya pagpapaliban mo namin yung pag-harvest ng kalabasa. Siguro pag galing na lang ng kanyang ngipin, baka sa next week ay harvestin na namin yun. Tapos na kami mag-harvest ng talong, kaya diyan lumipat na kami sa kamatis at saka sa sili. Si inay naman namimitas na ng kalamatis. Tapos medyo may katagalan mag-harvest niyan siling leview, kaya talagang pinagtutulungan na namin para mabilis matapos. Na nakita ko yung kamatis ay magaganda na, tamang-tama. Pwedeng pang ginisa na meron hong alamang. Pag gayon madaming kamatis ay talagang gustong-gusto kong magluto diyan ng ginisang kamatis na merong maraming alamang. Kahit maghapon pa ngang ulam yan ay solve ka na diyan. Masarap pa nga yan sa hapon lalo na pag may bahaw, yan ang ulam nyo sa tanghali ay talagang mapapapapak ka sa hapunan. Ay depende na ho sa inyo. Pwede mo siyang isaw-saw sa suka. Ay depende na rin kung ayaw nyo. Pwede hindi naman hindi. Pagkatapos namin mag-harvest, ayan umuwi na ako ng kubo para makapagluto na ako ng aming tanghalian. Yan na pala yung aking lutuan. Medyo natapos na siya. Ganyan pa yung kanyang flooring. Hindi pa sementado pero ayos na yan. Pwede na ho nating magamit. Ayun pa nga yung mga na-harvest nating sili, kamatis, meron pa diyang kalabasa yung binigay sa atin noong nakaraan dalawa at yung isa yung dala ni kuya. Sa ating uulamin na kamatis, mas maraming kamatis, mas masarap. Parang pantay yung kamatis sa alamang. Pagdating naman ho sa alamang mga katrops, ang aking hong ginagamit diyan yung alamang na magaspang, yung medyo may kalakihan. Sarap nung kamatis, medyo may lutong-lutong. Sarap din yung papakin. Ay sa inyo pala mga katrops, ay anong luto ho ang ginagawa nyo diyan sa kamatis? Ay baka naman ho yung may share diyan. Yung pala mga na-harvest natin ng mga nakaraang linggong kamatis, ay akin na ho siya na i-dry. Na ilagay ko na din sa garapon. Pwede din natin siyang ibabad sa olive oil. Pero dahil may kamahalan yung olive oil, ay diyan na lang ho natin i-dry. Hindi na natin ibababad. Yung hong karne ng baboy ay optional lang. Yan, pwede kayo hindi maglagay, pwede kayong maglagay. Mas masarap kung maglalagay kayo. Mas masarap din kung hindi maglalagay. Ano ga talaga? Bago ko pala isa lang iyang hong alamang na magaspang, ay 4 na beses ko ho siya hinuhugasan. Tapos nililinis ko ho yan. Tinatanggal ko yung mga isda, mga shell na iba pa na nakalagay diyan. Nililinis ko ho siya na maigi. 4 na hugas para mawala ho yung kanyang alat. Kasi mamaya ay titimplahan din natin yan. Sa pagkakaganda ho yung nagawa natin lutuan, napakatagal hong maabo ng ating panggatong na ginagamit diyan. Ang ganda pa ng buga ng kanyang apoy. Sa pagluluto ko ho ng ating alamang na meron hong kamatis, ay akin munang sinasangag yung alamang hanggang sa matuyo yung alamang para maiwasan
iniwasan ho kumain ng kanyang langis or maging malakas yung kanyang langis. Nung natuyo na nga yung alamang, akin muna siyang hinango para maigisa muna ito o mapirito ng kaunti hanggang sa mag golden brown yung karne ng baboy. Nung okay na mga katrops, ibabalik na natin diyan sa pinagpirituhan ng karne ng baboy yung alamang na sinangag natin kanina. Isasabay ko na ho diyan yung bawang at sibuyas. Kaya sinasabay ko na dyan para maluto yung bawang. Saka ho sibuyas para mas maging masarap. Bago ko ho nilalagay yung kamatis mga katrops, ay akin muna siya niluluto yung alamang. Pag medyo malutong na, ay lalagyan na natin yung kamatis. Tapos ilalagay natin yung karne ng baboy pag na-half-cook na yung kamatis. Pag pala ako nagluluto niyan, ay nagbubukod ako nung alamang na sinangag o yung pinapirito na bago ilagay yung kamatis. Naghahango ako kahit kalahating platito. Ay pagkakasarap din naman kasi papakin iyan mga katrops. Pag huluto iyan ay makikita nyo ay kaganda na nung kanyang kulay ng langis. Maglalangis-langis na siya. Kakunay na ng kamatis yung langis. Tapos maglalagay na tayo diyan ng paminta at saka ho pampalasa. Dahil madami akong siling panigang, maglalagay na din tayo diyan ng siling berde. Pandagdag lasa, pampasarap na din. Dinamihan ko na pala yung saing dyan mga katrops dahil mamaya ay atin ho yung mimeriendahin. Mas masarap din kasi yan sa bahaw. At paggayaan na ho yung kamatis mga katrops, luto na ho yan. Ay maghahanda na tayo para makakain na tayo ng ating tanghalian. Kaya tara, kain ho tayo mga katrops. Ang ulam ho namin ngayon pananghalian ay kamatis ho na meron hong alamang. May natira pa akong maliit na pakwan, dilaw na pakwan, kaya akin na ho siyang in-slice diyan para makasama at makasabay na sa pagkain. Simpleng ulam sa tanghalian, talaga mapapadami pa rin ang iyong kain diyan. Sabay pa nga diyan mamaya ang merienda. Kahit nga hanggang hapunan ay pasok na pasok pa yan hanggang sa maubos ang atin niluto. Sasamahan mo lang ng piritong itlog ay talagang sold na ang iyong maghapon. Pag talaga madami kaming kamatis, gayaan talaga lagi yung akin naluluto. Katulad nung nakaraan ay nakapagluto din ho ako nung gay. Sadya napapadami talaga yung aking kain. Yan pala mga katrops, palambing sana ako sa inyo ng aking YouTube channel. Baka naman Georgian TV. Kaya maraming salamat ho sa inyo mga katrops. Love love!